Hello everyone, for today's video, I'm going to share my farm. This is my nephew who wants my pig or animals, goat, carabao, ducks or pato, and also pabo, turkey. So yun pala yung ano nila mga palangga no, ng pamangkin ko. Diyan sila natutulog. May bahay naman sila, yung pinagawa ko, yung nanay niya, at siya natutulog dyan. O yan, nilagyan ng misa, yan ang ano sa ingan niya, para talagang ano talaga, bahay kubo, no? Pero mataas lang. So, yung mga aso niya, tuta niya, mga palangga, no? So, yung sarapan pala ng kubo niya ay nagtanim siya ng mga sitaw. Nagtanim siya ng sitaw at saka mga patula, iba-ibang klaseng mga pananim niya. So, yung ano mga views dyan, mga palangga, yan pala yung mga mini pigiri ko, nandyan yung mga babuyan ko, at saka doon sa ano mga palangga, no? Yan, ito pala, ano mga palangga. So, as you can see, yan ay aking mga patuhan, duck, at saka baboy, no? Yan, sa likuran pala mga palangga, as you can see. Yan, ang mga sitaw, patula. Tinaniman niya mga palangga, no? Mga sitaw. So, pag uwi ko mga palangga, ay mag-harvest-harvest tayo. So, yan mga palangga. As you can see, ang ganda ng views. So, yan talaga yung ano ko dyan mga palangga, no? Marami siyang pananim, kamuti, tapos may pinya din siya, at saka kangkong, kalabasa, kung ano na lang tinanim niya mga palangga. Pero pagdating ko ay dagdagan ko pa yung mga taniman, no? Puni-puniin na natin 'yan. Pagkatapos mga palangga, at mayroon din yang mga ano diyan sarapan na mga got, ini-edit ko na lang yung mga ano. So, yan, aywan ko ano yung pananim niya mga bago, mga sitaw yata yan mga palangga, no? Pagkatapos yan mga palangga, lagayan ng trellis. At iba, hindi pa niya nilinisan masyado. So, marami siyang pananim. Libre na mga gulay someday, mga palangga, no? As you can see. Yan. Ay, hindi ko alam kung ano pa yung pananim ng pamangkin ko. Mais yata yan, mga palangga. Pero sa kabila, mga palangga, sa unahan, sa ano doon, mga palangga, sa kabilang farm ko, ay marami akong tanim doon na mais. Pinatanim ko at saka gulay din yung brother-in-law ko, no? At ito naman yung isa kong mga pamangkin dito na taniman. Tanim-tanim sila dito sa malapit sa babuyan at saka pispan. At yan, hindi ko alam kung ano yung tinanim niya dyan mga paa. Ito pala ang duck pan, nilagyan namin ng mga kangkong. Para someday ay ano, yan pala ang fish farm ko mga palangga. As you can see, yun ang mini pigiri ko, may kanal at saka yung fish pan ko mga palangga, no? So yan, as you can see. Ito pala, duck pan ko yan nung una. So inanuhan ko ng kangkong. Pinataniman ko ng ito pala ang irrigation or kanal. So yung apat na ano na yan dyan mga palangga, yung kaban, ay ano yan, fish pan yan. Maraming mga catfish dyan. Tilapia fish at saka yung tawag nila mudfish or haluan. So marami palangga pag uwi natin. At yan pala mga palangga, as you can see sa taas ng pispan. Hindi ko alam, hindi, yun. At yan ang mga kangkong, no? Mga kangkong, yan ang tinaniman niya, alugbati, kung anong pananim niya mga palangga, no? Hindi ko na nilagay niya itong inano niyan mga palangga. Hindi ko alam kung anong pinutasan yan. Yun ang talbos ng kamote. Mga palangga, tanim din siya ng mga talbos. Pag uwi natin mga palangga, ay marami yan ang patulan niya. So, marami na mga pananim, mga palangga, no? Yung pamangkin ko. Kasi libre na talaga na sila ng gulayin. Mahal ngayon ang gulay. So, malaki-laki din tong lupa, mga palangga, no? Yung bukid ko ay malapit-lapit na almost 2 and 3/4 hectares, no? So, malaki talaga. At ngayon lang yan, nagtanim-tanim sila dyan dahil sinabihan ko sila at binibigyan ko sila ng similya, tanim kay sayang. Maganda ang lupa, as you can see, tingnan mo, wala nga yung fertilizer, pero nung pataba-taba ng mga pananim nila dyan. So yan mga palangga, dyan lang sa malapit sa kubo niyan. Kalong. So kung anuhin, malaki pa talagang lugar niyan na marami kang mataniman, no? So kaya lang, so ito pala mga palangga, tinaniman niya nito ay, yun ang gagawin ko sana yung poultry. Nagpatayo na akong poultry, marami laking ginasto ko dyan, hininto ko. May bakod na yung mga siminto, pero hininto ko dahil walang mag-ano. So yun pala, nagawa-gawa ng pamangkin ko para tulugan niya, para sila ang tagabantay dyan, nagawa-gawa sila ng bahay kubo, dyan siya natutulog. Pero ang bahay nila ay malapit na lang man dyan. So yun ang aking mga duck, ang mga goat ko din doon. Goat farm ko doon sa unahan. As you can see, mayroong bahay doon ay mga goat ko din yun doon, yung mga kambing, no? So yan, nagtanim siya hanggang dyan. So as you can see, marami ka talagang mataniman pa dyan, di ba? So yan, ang aking goat farm. O bahay ng goat ko yan dyan. So mga palangga, see, ang rami na niyang pananim mga palangga. So pag uwi ko tama-tama, mayroon na tayong harvest-harvest at mag-vlog-vlog. So ito sa farm pala mga palangga, maraming nakatira yung mga anak ng pinsan ko, yung first cousin ko, yung pinsan ko matagal na siguro baka 13 years na yung nakatira, wala naman silang lupa na tirahan. So pinatira ko sa kanila dyan, basta yun know, okay sila magtanim ng mga ano dyan, gulay kung gusto nila. Kaya yun, at nandyan din yung mga kapatid ko dyan, pamangkin, nagtayo-tayo sila ng ano, dyan ko isa kong kapatid pinatayuan ng bahay.
malapit sa aking pisban at marami ding mga anak ng pinsan ko. Ito pala yung karabaw kong binili yung mga palangga. Kaya tinday pa siya pero naglaki-laki na mga palangga, no, as you can see. So tinatatry namin na aamo siya para hindi magtagal, sakay-sakay tayo, baka magsakay tayo, itakbo tayo, ay nahulog tayo, ay kawawa yung kidney natin. No, kaya mag-ingat-ingat din tayo. Pwede natin hilay-hilain yan, pero wag mo saan muna sakyan. Hindi lang ako inupiran, sasakay talaga po dyan. So mga palangga, sinishare ko lang yung aking excited. Share ang video.